Na maalam na po ang isa sa mga uri ng komunikasyon sa bansa, yan po yung telegrama. Matapos po ang pakinabangan ng 2 siglo, ipinadala mula Baguio City patungong Quezon City ang huling telegrama sa Pilipinas. Balita natin ni Bam Alegre. Ngayong high-tech na ang huntahan, tahimik na pumanaw ang isang maaasahang uri ng komunikasyon, ang telegrama. At noong ika-20 nga ng Setyembre, ipinadala mula Baguio papuntang Quezon City ang kahuli-hulihang telegrama sa Pilipinas. Ngayon, bahagi na ito ng kasaysayan. Naka-frame pa. The management has decided to cease the operations of our telegraph last September 21. Noong una, itong text messaging, ito talaga yung killer, sabi nila, killer apps na pumatay sa telegraph service. Kasi by this time, I think almost 98% of localities nationwide has access to text messaging. Sa bilis ng teknolohiya, maging ang text message o SMS, naluluma na ng Facebook at Twitter at maging ng iba't ibang mobile apps na may libreng tawag at text. Pero ang telegrama na mayagpag na mahigit 2 siglo bilang mabilisang paraan para maghatid ng mensahe. Gumagana ito sa pamamagitan ng isang electric signal na ipinapadala sa isang conductive wire. Ang pinakatanyag na uri ng telegraph gumagamit ng Morse code, isang serya ng on-off tones na may katumbas na letra. Hindi lang telegrama ang naapektuhan ng teknolohiya. Ayon sa PhilPost, nabawasan na rin ang paggamit ng buong mundo sa snail mail. Pero kahit papaano, ginagamit na rin daw ng PhilPost ang online technology para makasabay. Sa pagbaba ng telon sa telegrama dito sa Pilipinas, naapektuhan din daw ang ilang empleyado ng pamahalaan. Halos wala na rin kasing demand para sa mga radio operator. There are 3 options for them to choose. Number 1 is we are offering a retirement package. Number 2 is they can transfer to other government agencies na pwedeng magamit yung kanilang skills, no? And number 3, lastly, they can choose to be CTI or yung coterminous to the incumbent. Bam Alegre, GMA News.